Listen when someone else is speaking. Second, raise your hand to speak. And third, treat others with respect. And lastly, keep all your gadgets. So, nakatago na ba ang lahat ng inyong mga cellphone? Yes. Ayan, very good. So, muli, ako si Arica Joy M. Valdez, ang inyong gurong nagsasanay sa asignatura. Ito, bago natin malaman ang ating tatalakayin ngayong araw, tayo muna ay magkakaroon ng short activity na tatawagin natin look up word. So, narito ang panuto. Maaari bang pakibasa ng sabay-sabay? 1, 2, 3, go! Hanapin at bilugan ang mga salita sa loob ng kahon na maaaring may koneksyon sa ating talakayin mamaya. Mayroong 10 salita ang makikita. Ayan, so ito ang mga words na inyong hahanapin. So, sino gusto maghanap ng word number 1? Yes, number 1. Number 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Makikuha na lang yung ibang mga markers sa mga tabi. Sino bang walang marker? Yan, tapos na ba lahat? Ayan, so nahanap ninyo ang mga 10 salita at bagay sa ating ginawang aktibidad. Ano sa tingin nyo ang ating tatalakayin ngayong araw? Bago ang lahat, ako ay may sinandang mga star na sticker na pagsisilbing inyo score sa recitation at ito ay dinidikit nyo sa likod ng inyong notebook. So, ito, first question is, bagay sa ginawang aktibidad, ano sa tingin nyo ang ating tatalakayin ngayong araw? Yes, Joyce? Ayan, very good. Meron ka ba kayong idea? Yes, Lori. Mission sa buhay. So, ang ating tatalakayin ngayong araw ay tungkol sa personal na pahayag ng mission sa buhay. So, naitanong nyo na ba ito sa inyong sarili? Kung ano ang inyong direksyon na natahakin, tama ba ito o mali? At ano kaya ang magiging resulta nito? Anyone? Yes, JT. Magkuya po pa ang latest na nakapasakta ko online. So, kung napunta rin po yung tama, ang mga nag-require pa rin po or magiging po ng arbasan. Ayan, very good. So, mahalaga na sigurado tayo sa ating landas na ating tatahakin dahil ito ang magiging susi na makakatulong sa atin upang makamit ang ating mga pangarap at layunin sa buhay. At kapag tayo ay magpapasya, kinakailangan natin ito pag-isipan ng mabuti, hindi lang isang beses, hindi lang 2 beses, kundi ng maraming beses. At dapat ito ay makakatulong muna sa ating sarili, sa ating mga kapwa at sa ating lipunan. Ayan, next is, bakit nga ba mahalaga na magkaroon ng direksyon ang buhay ng isang tao? Yes, Jairette. Para po meron tayong Kaya mo yan. para meron po tayong guide kung saan po yung tama o paano po tayo akala sa ating mga pangalan na ating makakalaman. Ayan, very good. So, mahalaga na magkaroon ng direksyon ang buhay ng isang tao dahil ito ay nagbibigay ng layunin, kahulugan at katiyakan sa ating mga ginagawa. Kapag tayo ay may direksyon sa buhay, mas madaling magplano ng mga hakbang na ating gagawin at mas determinado tayo mapagtagumpayan ito. So, next. Ayan, meron ba kayong personal motto in life? Yes, ma'am. Sino gusto mag-share at ibahagi bakit niya ito pinanghahawakan? Anyone? Yes, right, great. Right.
Ayan, napakaganda ng inyong mga motto sa buhay. At alam niyo ba, ang inyong motto ay may kahalin tulad sa personal na pahayag ng misyon sa ay maaari bang pakibasa ang kahulugan ng PPM? 1, 2, 3, go! Ito ay katulad ng isang personal na kredo o isang motto na nagsasalaysay kung paano mo ninais sumali ang iyong buhay. Ayan, very good. Pag sinabi natin personal na pahayag ng misyon sa buhay or in short ay PPMP at sa Ingles naman ay personal mission statement. So, ang PPMP ay nagpapahayag ng inyong layunin, hangarin at pananaw sa buhay. Ito ay naglalarawan kung sino ka bilang isang individual at kung ano ang nais mo mangyari sa iyong buhay. Next is, sa tingin nyo, ang PPMP ba ay maaaring mabago o hindi at bakit? Yes, sorry. Ayan, very good. So, ang pagbabago sa personal na pahayag ng misyon sa buhay ay maaaring mangyari dahil sa ating paglaki, pag-unlad, pagbabago ng mga pangangailangan, at ng mga layunin. Next. So, kilala o familiar ba kayo kay Stephen Covey? Ayan, si Stephen Covey ang may akda ng libro The 7 Highly Effective People. At sa libro na yan ay meron siyang quotation na begin with the end in mind. So, sa tingin nyo, ano kaya ibig sabihin ni Stephen Covey sa quotation na ito? Yes, Norby? Inisip na po na mabuti yung magiging kakalagasan ng ano ng parang ginagawa niya po. Kaya nasabi, begin with the end of mind po kasi parang end of mind po is parang naisip mo na po lahat bago na po gawin. Ayan, very good. So, halimbawa na lamang yan para sa akin is, nung bata pa lang ako is, gusto ko na maging guro, kaya ito ay sinet ko na sa akin. Isipan at habang ako ay lumalaki, gumagawa ko ng mga hakbang na aking gagawin. Una dyan ay nag-aaral ako na mabuti. At nung ako ay senior high school, nag-enroll ako sa track na academic at under nyan ay youths. At nung ako naman ay magpupulegyo na, ako ay nag-entrance exam sa PS. Nung ako ay nakapasa, nag-enroll ako sa kurso teacher education dahil alam ko ito ang makakatulong sa akin upang mahubog ang aking sarili tungo sa aking kaganapan sa buhay. At nararapat lamang na ngayon pa lamang ay malinaw na sa iyong isipan kung ano ang nais mong mangyari sa iyong buhay. Next, ayan. So, sa paglikha ng inyong personal na pahayag ng misyon sa buhay, may mga dapat tayong isaalang-alang sa sariling pagtataya. Una dyan ay suriin ng iyong mga ugali at katamihan. So, sino magbibigay ng kanyang insight about sa number 1? Anyone? Yes, JP. Bago po natin gawin yung gusto nito, kailangan po alam po natin kung paano gawin. At hanapin po natin kung paano tayo magawin. Yes, very good. So, dito mahalagang unawain natin ang ating sariling ugali, katamihan at kakayahan. Alamin mo rin yung mga strengths and weaknesses mo, pati na rin yung aspeto ng iyong buhay na nais mo pa pagbutihin. Dahil ang pag-unawa sa iyong sariling pagkatao ay makakatulong sa iyo na magpasya kung anong uri ng layunin ang tugma sa iyong mga sariling kakayahan at pagkatao. Next is, tukuyin ang iyong mga pinapahalagahan. So, sino gusto magbigay ng kanyang insight? Yes, Maria. Para po sa akin, yung nga po, sabi na po sa bata para teacher na po talaga ito is para po sa akin, dapat po natin pahalagaan po yung ating position po or mission po sa ating buhay or ang natin po. Kasi po, ang pagpapahalaga po, yes, yun po yung ibibigay din po or yun po tayo, yun po yung way para po natin po natin yung pangalan po.
iba pang mga gawain. So, example dyan is, kunyari ay mahalaga sa inyo at yung pamilya, maaari mo sila isama sa iyong personal na pahayag na misyon sa buhay at gawin silang sentro ng iyong layunin at gawain. And lastly, tipunin ang impormasyon. Sino gusto magbigay ng kanyang insight? Other hands naman. Yes, Sarah. Yung for example, yung po nila ayun po yung parang advice ng mga pamilya para sa ito. Ano ba yung sa tingin nila na para yung sa tingin nila na gusto mo para support na para or kaya yung advice yung sa huli mong struggle mo para may idea ka kung ano ba dapat mong gawin sa huli mo. Ayan, very good. So, dito, pag-aralan at tipunin mo ang mga impormasyong may connection sa iyong sarili, pagkatao, pangarap at layunin. Isama mo na rin dito yung mga karanasan mo sa buhay at karanasan mo sa buhay. Ayan. Next naman ay alamin natin ang kahulugan ng misyon. So, maaari mong pag-ibasa ang kahulugan nito. 1, 2, 3, go! Ang misyon ay mangari ng isang tao sa buhay na ang dadala sa kanya tungo sa kaganapan. Ayan, meron ba kayong idea about sa misyon? Yes? Sophia? Yung mission mo, yung po yung gusto gawin ng isang tao para po sa future niya tapos kung ano po magiging ay ano po yung po yung gusto niya gawin sa future niya tapos kung ano po yung mga gusto niya. Ayan, very good. So, pag sinabi natin ang mission, ito ay hindi lamang simpleng hangarin. Ito ay naglalarawan ng mas malalim pa na pangarap at layunin sa buhay. Next naman, mula sa salitang mission, magbubuo ang tinatawag na mission. So, maaari bang pakibasa ng sabay-sabay? 1, 2, 3, go! Ang bukasyon ay galing sa salitang Latino na ibig sabihin ay calling o tawag. Ayan, so pag sinabi natin bukasyon, ito ay malinaw sa atin na lahat tayo ay tinawag ng Diyos upang gampanan ang ating misyon na pinagkaloob sa atin. Ito ay nagdudulot ng paglalagay ng iyong sarili sa serbisyo, dedikasyon at pag-ambag sa lipunan. Ikaw rin ay nakakapagbigay ka rin ng inspirasyon, nakakapagbago ka ng ibang tao at kapag ito ay ginagawa mo, nasisiyahan ka at kawili-wili para sa iyo at ikaw ay nakakaramdam ng fulfillment. And lastly is ang profesyon. Maaari bang pakibasa ang kahulugan nito? 1, 2, 3, go! Ang profesyon ay trabaho na ginagawa ng tao upang siya ay mabuhay. Ito ang resulta ng kanyang pinag-aralan o matagal na ginagawa at naging eksperto sa dalito. Ayan, so meron pa kayong insight? May idea ba kayo? Yes? Alisa. Trabaho. Ito yung isang paraan ng tao para sa kanyang future na gagawin para sa kanyang magandang kinabukasan. Ayan, very good. So pag sinabi natin profession, ito ay yung matagal na pinag-aralan na gusto mo maging trabaho pagdating na araw. Dito rin ay ikaw nagbabahagi ng iyong kaalaman at kasanayan sa ibang tao at ikaw ay nakakatulong sa kanila. So tungkol saan nga ba ulit ang ating talakayin ngayong araw? Anyone? Sino nagsabi ng begin with the end in mind? Ano nga dapat isaalang-alang sa pansariling pagtataya? Una, iyong ugali. Sabay-sabay. Suriin ang iyong ugali at katangian. Tukuyin ang iyong mga pinapalagahan. Ipunin ang mga impormasyon. Ayan, very good. At sa ating huling aktibidad, tayo ay may magkakaroon ng profession ko, ibabahagi ko. So, narito ang panuto. Pakibasa ng sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Pumili ang profesyon na nais mo, pagkatapos pumili, ibahagi ito sa klase kung bakit ito ang iyong nais at Ayan, maraming salamat. So, sinong gusto magbahagi ng kanyang profesyon? Yes, Maria. Maaari kang pumili dito. Sino pa?
S. Jairen. S. Gabriel. Ayan, so si Marian ay ang unang magbabahagi ng kanyang mission. Marian, pwede mo na umpisahan. Ang napili ko po is guro po. Kasi po, gusto ko pong magturo ng mga bata po at gusto ko din pong makita po sila na may natututunan po sa akin po. And gusto ko din po na mas lumawak din po yung kaalaman nila sa mga bawat lesson po or bawat tinuturo po. Tsaka gusto ko din po maging guro kasi po gusto ko din po makatulong sa mga batang hindi po marunong magbasa at hindi po marunong magsulat. Gusto ko din po na makita ko sila na yung mga tinuturuan ko po dati is maging successful po sa future po nila. So po, tapos maging parang yun nga po na lahat po naman ng guro is gusto pong makita yung mga successful ng mga batang tinuruan po nila. Yun po, gusto ko po talagang matulungan yung mga batang kulang po sa financial or kulang din po sa kaalaman sa pag-aaral. Ayan, very good, Marian. Dahil dyan, ikaw ay may big star. Very good. Next, Jairen. Ang napili ko po ay doktor para tulungan yung mga may malalalang sakit at para tulungan ang mga malalalang sakit at bigyan ng mga taong may bigyan ng mga gamot ang mga tao na may nangangailangan. Ayan, very good, Jairen. Dahil dyan, ikaw ay may very good big star. Next, Gabriel. Pinili ko po yung sasaran para tulungan yung mga tao, kunyari, sa ating Sino ba may gusto? Last two. Yes, Katie. And Sophia. Ngayon naman ay pakakitgan natin si Sophia sa kanyang napiling profesyon. Sophia? Ano po, dapat doctor po kasi kailangan. Pero second option ko rin naman po yung lawyer. So, gusto ko pong maging lawyer kasi po, para po, ano po, yung mabigyan po ng justice yung mga tao, wala naman po nagawang kasalanan, pero nakulong po. Tapos, ano din po, yung mga tao po, ano po, parang nakita, ano po sila na napagpintangan kahit sino po talaga nila sinusto yung nangyari. Ayan, very good. Sophia, dahil dyan ikaw ay may big star. Next, last, JT. Napili ko sa before the life is mo sa pero bukod doon, gusto ko kasi simula bata pa ako, gusto ko na talaga mag-gather ng mga information at share ko sa iba, hindi yung mga videos na kinakatan ko. Ayan, very good. JT. So sana, ang mga inyong napiling profession ay makamit ninyong paglalita araw at magamit sa mabuting paraan. Ngayon naman, sa next meeting natin ay magkakaroon tayo ng short quiz. And para naman sa inyong tagdang aralin,
Gagawa kayo ng inyong sariling personal na pahayag na misyon sa buhay at narito ang format. So, isasend ko na lang ito sa ating GC para meron kayo pagbabasehan. So, muli, ako si Erica Joy M. Valdez, ang inyong guro, nagsasanay sa asignatura ito at salamat sa inyong pakikinig. Hindi ko alam kung matutuloy pa yung sa computer niyo. Ano ba announcement sa inyo? Kasi instead na afternoon, ginawa nila morning. So regular classes pa tayo hanggang wala pa yung departmental assistance. Okay? You can have your lunch na rin na kayo mag-discuss. Goodbye, grade 9 session. Goodbye, ma'am. Goodbye, teachers. Ma'am,